I'm intrigued. Bakit nga ba tinawag si Sara Labati na patron saint ng mga waldas? At totoo nga ba na itong taon na to ay ang taon ng Waldas Dragon? Reelers, quick facts muna tayo. Hindi talaga mamatay-matay ang chismis tungkol kay Sara Labati na Waldasera. Kanino po ba nanggaling yang katagang yan? I think nagsalita po si Ana Valderrama na ang kanyang daughter-in-law na si Sara Labati ay talagang gastos lang ng gastos or waldas lang ng waldas ng pera, habang ang kanyang anak na si Richard Gutierrez ay nagtatrabaho. Ngayon, some backgrounds pa rin po about Sara Labati naman. Si Sara grew up from Switzerland. Yung Switzerland po kasi, I'm sure you've heard about it. Kapag may pera ka daw na ayaw mong i-declare dito sa Pilipinas, dalhin mo daw at magkaroon ka daw ng mga Swiss accounts. Dahil ang privacy ng mga bangko sa Switzerland ay napakataas, and so no one will get to know about your hidden wealth. So, balik tayo kay Sara Labati. Si Sara po ay lumaki sa Switzerland at ang sinasabi, kapag ikaw ay isang Swiss, ikaw po ay magaling mag-handle ng iyong finances dahil nandun nga po ang mga malalaking bangko. At alam niyo po, ang taas din ng cost of living sa Switzerland. And if you are not someone who could manage your finances really well, you'll be in bad debt or bad situation as of the moment. Ngayon, nagsalita rin po si Sara Labati tungkol sa issue na yan, at ang sinasabi niya, makinig po kayong lahat, lalo na ang mga kababaihan. Kapag ang babae daw ay kasal na, hindi ka na daw ba pwede talagang gumastos? Lalo naman at kung iyang pera na yan ay pinaghirapan mo. And even if you did not work for it, this is my stand, kung kayo ay mag-asawa at you devoted as a wife your time to your children, running household, that's a noble job. In fact, napakahirap po ng trabaho na yan. At so, kung ang asawa mong lalaki ay nagpapasok ng pera, conjugal yan, pinaghirapan nyo yan. Paano makapagtrabaho yung lalaki kung hindi nag-aalaga yung babae ng mga anak niya at ng household? Do you get that? So, at some point, kung totoong pera ipinasok ni Richard yan, may karapatan naman po talaga si Sara Labati. And to her point, she knows and she's also organized in terms of her finances. And she's even encouraging people to spend. She's encouraging people na magwaldas din ng pera at some point. And maski po ako, because I also manage my finances, I agree to that. At some point, kailangan nyo rin naman po talagang gumastos. You've set a certain budget for a certain waldas event, then bakit hindi ka magagastos? Ang mindset kasi nating mga Pilipino, kapag babae ay umaasa lamang sa kanilang mga asawa, wala silang karapatan. But matagal na pong mentalidad yan. Nagbago na ang ating mundo. Ang mga kababaihan ay empowered na din. And as you know, si Sara was also once an active celebrity. And ngayon, bumabalik na rin siya sa kanyang mga gig. Like she has modeling gigs, will have her teleserye in the future. So definitely, income is coming into her accounts. And so she could definitely spend for herself and for her two children. Nothing is really wrong with that. Ang mga nagchichismis at ang mga nagbibigay lang ng issue sa ganitong aspeto ng pagwawaldas ng patron saint na tinatawag natin na si Sara Labati is that if you know that you haven't been working, walang karapatan si Sara Labati na magwaldas ng pera kasi she's not been working. But the truth is, yung talaga pong gumagawa ng mga issue, yan yung mga very insecure na mga tao. Yung tipong wala rin sila kasing capacity to earn at definitely they can't splurge. Hindi sila makapagwaldas ng pera kasi wala silang pera. And so what I'm saying is, I am supporting bilang isang authenticity coach, I support si Sara Labati, especially if she knows where her money is going. And she's also working for it. Kung hindi man dati, ngayon you get to see her, di ba? At alam din naman natin na may mga kontrata na siyang nakuha, and so she start living anew with her children. So Sara, kung totoo man na ikaw ang tinaguriang patron saint of Waldas,
I will offer you my words of encouragement. Tuloy mo lang yan. At ngayong 2024, kung talagang year of the Waldas Dragon at ikaw ang nagbibigay ng mukha sa Waldas Dragon, pangatawanan mo na yan dahil mas nakikilala ka, that's a publicity, and at the same time, you know yourself really well. You know that you just don't spend and doesn't take care of your money and your earning. You're working really hard, you're going through tough times, wag mo nang intindihin ng mga netizen na mga inggitero dahil insecure naman talaga. So with that, we could only hope and wish na itong 2024 ay sadyang maging maganda ang taon ng Wood Dragon sa iyo. At kung tuloy-tuloy ang pagiging Waldas patron saint mo, peace be with you. Yun lang naman, Sarah.